Okay, good evening, brothers and sisters. Um, Good evening, Doc. Brother Navin, Good ano evening tayo? po mga kapatid. Opening prayer tayo, bro. Bro Ramel. Hello, Doc. Opening prayer tayo, bro. Sige po, Doc. Pwede po ba ako? Yes, bro. Sige. Okay, mga kapatid. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, that instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, good evening, brothers and sisters. I-greet ko muna ang andito ngayon sa Zoom. So, isa-isahin ko kayo. Sis Dominic, Sis Florida, Sis Brother Charles, Brother Drew, Sis Evelyn, Sis Jodeline ng Brother Jake Fontanilla, Brother Jelmar, Sis Juliet, Sis Juvic, Sis Laarn, Sis Marijun, and hello sa inyo, yung PWD Ministry ng Sis Lisel, and Sis Lions, no? Brother Ramel, Sis Sharon, Sis Catholic, Sis Mel, at saka isa Sis Catholic, Sis Yuyen, and Sis Menya. Good evening sa inyong lahat. Andito ngayon sa Zoom. No? At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube. Okay, good evening. Ang ating topic ngayon sa ating Wednesday Catechism Lecture ay isa pa ring visions ni Saint Bridget. No? Kung napag-alaman nyo sa kanyang Revelasyo na libro, ilang 8 books yata yon at ilang volumes. No? Ang vision niya, marami siyang nakitang mga Katoliko na nagsisimba parate, nagko-komunyon, no, mababait ng mga Katoliko, ngunit napunta sa impyerno. Okay? So nakakatakot pakinggan. Bakit ganyan nangyayari? So pwede pala, no? Nagsisimba, nagko-komunyon, nagbibigay sa kapwa, mabait. No? Ginagawa kung anong tungkulin ng isang mabuting Katoliko, pero napunta sa impyerno. Bakit kaya? Okay. So dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano katalino ang diablo. No? Kung hindi niya tayo makuha sa mga kasalanan, no? May iba-ibang patibong ang diablo. Okay? So, ang iba ang patibong niya, babae. Sa kanilang mga, doon niya nahuhuli. Sa bibigyan niya ng trap or patibong. Diba? Babae. Ang iba, pera. Ang iba, sa galit. Ang iba, sa alak. Ang iba, sa kung ano-ano. No? Sa kahalayan, o ano-ano. Kung hindi ikaw makuha doon at ikaw ay isang deboto, isang tuwid na Katoliko, hindi ka nakikiapid, ikaw ay moral at marangal na tao, disenteng tao, meron din siyang patibong para sa iyo. No? So sa lahat ng aspeto ng buhay, may nakahandang bitag ang diablo. At ito ang bitag na nilalaan niya para sa mga marangal na mga Kristiyano, marangal na mga Katoliko. At
maraming nakita na kaluluwa si Saint Bridget na mga Katoliko na nagdarasal, nagsisimba, nagkukumpisal, no? Ngunit napunta sa impyerno. Tunghayan natin kung bakit. Okay? So, ang tanong, posible ba na ang buong buhay mo ay nabubuhay ka bilang mabuting Katoliko, pero mawawala sa iyo yung kaligtasan? No? So, kada linggo, no, kung tingnan mo yung simbahan, napupuno ng mga Katoliko, nagsisimba, no, tatanggap ng komunyon, nagdarasal regularly. Ang iba walang regular prayer, pero ang iba may regular prayer, no? Kagaya sa akin, sinisikap ko magkaroon ng regular prayer, disciplined, scheduled, regular prayer. Kasi kailangan natin 'yan, no? Kailangan natin ng disciplined, scheduled, no? At saka dahil ginagawa nila yung kung ano ang dapat na gagawin, akala nila okay na. Akala ko rin dati okay na. Okay? Kaya tunghayan natin mga kapatid yung panganib. Ito yung panganib. Kahit sa anong aspeto ka ng iyong status o level ng yung spiritual life, may panganib parati. Okay? Hindi tayo ligtas, hindi tayo lubos na ligtas hanggat hindi tayo sumasakapilang buhay. Habang may buhay, hindi nagsumusurrender ang kaaway na tayo ay agawin. Okay? Kaya huwag tayo magkumpiyansa. So, sa visions ni Saint Bridget, dito niya nakita yung nakatagong panganib. Okay, discovery natin tong nakatago na panganib, no? Na binibigay na bitag para sa atin. So, again, no? Hindi to tungkol sa mga iskandalous na mga kasalanan, yung mga lantaran na mga kasalanan, mga immoralidad, hindi. Tapos na tayo dyan, okay? So, tapos ka na dyan sa mga mortal sins, mga immorality, at ikaw ay namumuhay na at ikaw ay nagsumisikap na sundin ang kautusan ng Diyos, ang kanyang simbahan, may bago ka na namang papasuking panganib na ito yung babantayan natin. Okay? So, ito yung bantayan natin. Yung tayo'y matuwid sa mata ng tao. Okay? Dahil tayo ay matuwid, marangal, disente sa mata ng lipunan sa mga mata ng tao, huwag mong akalain na ang puso mo ay konektado sa Diyos. Kaya pwedeng ginagawa mo ang lahat na yan, pagdarasal, pagsisimba, ngunit ang layo ng puso mo sa Diyos. Okay? So, lahat ginagawa natin. So, ang nakita ni Saint Bridget na isang example ng kaluluwa ng isang babae, no? Ginagawa niya lahat, sisimba araw-araw, nagko-communion, no? Nagro-rosaryo, novena, okay? Lahat sa labas, tingnan mo, tama lahat. Pero may kulang. May isang kulang na pinaka-importanteng sangkap na kulang sa kung sa ano pa, sa putahe pa, sa luto. May kulang na isang pinaka-importanteng sangkap. No? So ito yung pananampalataya na naging naging kustombre na lang, nakaugalian, ngunit walang pagmamahal. Okay? Walang pagmamahal. So yan ang pinakasangkap na pinaka-importante sa lahat, yung pagmamahal. Okay?
So, hindi pala natin pwedeng palitan ang pagmamahal ng nakasanayang mga gawain. Hindi pala tayo kayang iligtas ng kung anong nakasanayan nating gawin ng ginagawa natin kung walang pagmamahal. So, ang unang itatanong natin sa ating sarili, ang relasyon natin sa Panginoon, buhay ba? Buhay ba talaga na relasyon sa isang ama at anak, tao, relasyon? O ito ba ay nakaugalian na lamang? Okay? Yun ang ating parating itatanong. Mechanical na lang siya. Pag nagrosaryo tayo, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pray ka sa morning. Parang lang naging routine. Okay? Etong ang pinakamapanganib. Dahil, no? Ito yung panganib na hindi natin alam. Hindi natin namamalayan na ginagawa na pala natin. Okay? So, ito yung sinisikap kong iwasan. At guilty rin ako nito, no? Na umabot ako sa punto na ganito na parang nagpe-pray na lang ako, kawalan ng buhay, walang kabuhay-buhay, no? Andun ka, pero parang naging routine, no? So, dapat makita natin ito at matiktikan, no? Dapat nating madiskubre natin to sa ating sarili habang may panahon pa na hindi pa huli ang lahat, no? Na pwede pa nating baguhin. Kasi napakadelikadong ito. Sa karamihan nating mga Katoliko, sinusukat natin ang ating pananampalataya base sa mga makikita. Pag nagsisimba kada linggo, alam ko mag-pray ng Hail Mary, Our Father, mga kautusan ng simbahan, no? Sinusunod ko, iniiwasan ko yung mga serious na mga sins like pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw. So, disente at marangal, no? So, kung lahat ito ay present sa buhay natin, akala natin okay na. Okay? Pero, sa vision ni Saint Bridget, may nakabinbin na panganib. No? So, the greatest spiritual danger does not always come from rebellion. Nakala natin, nagre-rebelde ka, nagpapariwara ka, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, ng simbahan. No? So, hindi sa pagre-rebelde ang panganib. Ang panganib sa ating mga nagsisikap niya tayo mga religious, no? We takes our faith seriously. Ang delikado ay ang mawala yung importanteng sakap, yung pagmamahal. Okay? So, pwede mong sundin lahat, pwede kang magrosaryo, pwede kang mag-pray, pero wala kang totoong relasyon sa Diyos. Yan ang bantayan natin. Yan ang bantayan natin. So, ang panganib dito ay napaka-subtle. Sa English, subtle. Sa Tagalog, hindi na mo halos mamamalayan. Nabibigyan ka ng false sense of security. Parang, okay, safe ako kasi ginagawa ko lang ito. Nakukonbinsi ka na wala nang kailangang baguhin. Hindi mo na kailangang magsikap na mas lumalim ang iyong relasyon. Kampante ka na, komportable ka na sa sitwasyon mo. Okay? At ang pagsisikap na umangat ang iyong relasyon at iyong virtue, ang iyong spiritual life, sa tingin mo optional na lang. Pero kung hindi ka man tawag dito, move forward, hindi ka aangat, para sa'yo, optional na lang yon kung gusto mo. Akala mo, safe ka na kung saan ka
ngayon sa iyong level. Okay? Sa tingin mo, ang paglago ay hindi na kailangan kasi wala ka namang mortal sin. So, mini-maintain mo lang yung level mo. Okay? Kasi akala mo you're in the state of sanctifying grace. So, optional lang. Mali. Okay? Kasi, pag ganyan ang iyong pananaw, pag ganyan ang inyong ugali, ang faith natin, nagiging isang bagay na ginagawa sa halip na dapat ay isinasabuhay. Okay? So, ang paggawa ng mga bagay na tama ay hindi pareho na minamahal mo ang Diyos. Okay? Hindi ibig sabihin ginagawa mo ang kautusan ay minamahal mo na ang Diyos. Of course, importante. Importante na ginagawa mo ang kautusan ng Diyos. Ngunit, dapat pupukawin mo sa iyong sarili ang pagmamahal sa Diyos. Bakit? Ginawa tayo ng Diyos dahil sa pagmamahal. Nilikha niya tayo, no? Dahil mahal na mahal niya tayo. At ang rason na tayo binigyan niya ng buhay, bakit nandito tayo sa mundo, is to know God, to love God, and to serve God. Kagaya ng sino na may mga anak sa inyo dito. Di ba? Ang sanggol nyo, mahal na mahal nyo. Hindi nyo nga gustong pwedeng madapuan ng lamok. No? Parating yung hinahalik-halikan ang yung sanggol. Dahil mahal-mahal nyo. Yun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Yung pagmamahal. Hindi yung sinusunod mo dahil ito ay batas. Sumusunod ka lang sa batas. Pero wala kang persona na tinitignan na isang relasyon. Okay? So kung ang pananampalataya natin ay isa lamang istruktura na dapat sundin at hindi ito relasyon na tinataguyod, relasyon na inaalagaan, no? Tayo ay lumalapit sa panganib. So, the most dangerous sin often does not look like sin at all. Anong sabi? Ang pinakadelikado daw na kasalanan ay kasalanan na hindi mukhang kasalanan. Okay? Kaya hindi natin napapansin. Hindi natin namamalayan kasi hindi siya mukhang kasalanan. Pero hindi mo namamalayan, dahan-dahan ka nang pumapalayo na hindi ka na aalarma. No? Walang panganib. Walang halimaw tingnan mo. Okay? At itong kasalanan ito, nagtatago sa likod ng kabutihan. Nagtatago sa likod ng good behavior. Mabait ka, smiling ka, mapagbigay, no? Maraming taong kaibigan mo, no? Ginagawa mo itong nagsisimba ka naman kada linggo. Okay? Wala ka namang pagkukulang. Okay? So, sa labas, tingnan mo walang mali. Wala siyang kabit. Hindi nanonood ng pornography. So, walang dapat baguhin sa tingin mo. Okay? So, nagsisimba, nagpe-pray, mabuting Katoliko. Okay? Dahil walang skandal, walang masyadong mga brutal na kasalanan, ang konsensya hindi nababagabag. Okay? So, sabi ni St. Bridget, itong klaseng kasalanan, kinukumbinsi niya ang ating mga kaluluwa na tayo ay ligtas at hindi dapat mabahala. So, yung pagmamasid natin, pagbabantay, ay napalitan ng komportableng buhay. Komportable na tayo kasi wala tayong mga malalaking kasalanan. Instead na hindi, David, di ba, sabi sa Bible, always watch and pray because our enemy is like a lion. Naghahanap ng tiyempo.
Imbis na magmasid, imbis na magbantay, naging komportable tayo. Sa halip na tanungin natin ang ating sarili, ito yung parating tinatanong natin sa sarili natin, dapat, close ba ako kay God? Yung relasyon namin, minamahal ko ba siya? Nakakadama ba ako ng pagmamahal sa Kanya at minamahal ko siya? O, ang karamihan na tinatanong natin sa sarili natin parati ay ganito. Ginagawa ko ba ang dapat kong gawin? Hanggang dun lang. Hindi yan mali, pero delikado yan pag hanggang dun lang. No? Dapat ang inaasam natin ay ang ating relasyon. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi natin gagawin yung dapat gawin. Importante yan. Pero hindi yan dapat lang hanggang dyan na ginagawa mo lang ang iyong tungkulin. No? So yung faith natin, naging checklist na lang. Ginagawa ko to, nagsimba ako dito, ganito. Okay na. No? Delikado. So pag ang nangyari, yung prayer natin naging habit. Tapos yung sacraments, confession, Eucharist, naging routine na lang. No? So, kaya sa ganito, marami ang natatangay ang kaaway dahil hindi na mamalayan. So, sa paulit-ulit na paggawa, wala ka na nadadama sa prayer mo, Father, who art in heaven, hallowed be. Tapos na ako sa morning prayer, okay, ano na, no? Hindi mo tinitingnan na ang kaharap mo ay ang Diyos. Basta, walang pagmamahal, prayer lang, nasabi mo lang yung words, tama na. Andun ka lang nakatayo sa simbahan, tama na. No? So, imbis na ang iyong atensyon sa Diyos, no? Nawala na. The soul stops preparing because it already knows the words. Memorize mo na yung words. Our Father. Imbis na sa hindi ka pa nagsisimula mag-pray, inahanda mo ang iyong puso. Di ba? Malala yung sinasabi natin, let us put ourselves, no? Or let us remind ourselves in the most holy presence of God. So, andito tayo sa banal na presensya ng Diyos. Hinahanda natin ang sarili. Pero, ganun lang. Routine na lang. Father, Son, Holy Spirit. Tapos mo lang. Tapos na, akala mo, safe ka na. Pag namatay ka, ligtas ka na. Langit ka na. Pero, ang pinaka-importante yung sangkap na doon ka na patungo sa wala ng pagmamahal. Okay? Lumalamig na. So, tumigil na natandaan mo ba yung una kang na-revive yung Christian, yung faith mo kay Lord? No? Excited ka. Tapos, ngayon naging, hindi ka na masyadong nakikinig. Pag nagmisa, yung pakikinig mo hindi na masyado dahil, alam ko na yan, narinig ko na yan. No? So, at itong mga taong ito, hindi nila nire-reject si God. Okay. So, okay sila na hindi na nire-reject. Pero, si God, hindi nga nire-reject, pero ginawa na lang background. Okay? Para nilagay si God sa isang box. Na, okay, ito yung pananampalataya ko sa linggo. Ito, mayroon akong Diyos. Pagkatapos ng ibang araw, o sa morning, magpe-pray ako, pero pagkatapos ko mag-pray, yung box lang sa dyan, gagawin ko na yun ang gusto ko. No? So, wala na si God. Kung anong gusto mo, hindi naman makasalanan, pero hindi mo na iniisip ang Panginoon. Okay? So, ang prayer, kada umaga o kada gabi, ay naging isang obligasyon na dapat gampanan. No? Para na siyang obligasyon na dapat kumplituhin. No? At yung ating spiritual life ay parang weekly schedule na lang. Hindi masama ang routine. Okay? Yung routine na every 6 o'clock. Kami nagpapaalarm kami 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, Angelos, every 3 o'clock, Divine Mercy.
at morning prayer, evening prayer. Hindi ka lalago, mga kapatid, pag wala kang discipline, na wala kang schedule. Kailangan discipline is necessary. Importante. Okay? Hindi masama ang discipline, hindi masama ang schedule. Okay? Ang panganib ay kung ang naging nakasanayan na lang pero hindi ka na nag-iisip. Okay? Ito yung ating bantayan. Ginagawa mo yung kasanayan, pero akala mo okay na pero tumigil ka ng mag-isip. Tumigil ka ng magdama. Okay? So kung tumigil ka na sa pagtanong, kaya wag tayong tumigil sa pagtanong sa ating sarili. Bakit ba ako nagpe-pray? Bakit ba ako nagsisimba? Always remind yourself, pukawin mo ang iyong sarili. Bakit? Kasi kung yan ay ginagawa lang dahil obligasyon, hindi yan nakakaligtas. Okay? Bakit mo hinahangad ang Diyos? Okay? So dati ang pagdarasal at pagsisimba ay encounter na pagtatagpo ng Diyos at ikaw. Dali lang ha. Oo ba? Okay. Sandali. Hindi ba daw na share sa Facebook? Baka namatay siya. Sandali lang ha. I-ano ko lang sa... Hindi ko daw na-share sa Facebook. Aha. Ayun. Yun, hindi ko pala napindot. Kaya pala. May kulang pa pala kung hindi na pindot. Sayang. Okay. Iyon. Sorry ha. Hindi ko pala daw na-share sa Facebook. Buti na lang sinabi ni Mrs. Iyon. So, ngayon pa lang siya na no? Ngayon pa lang siya na share. Sige, patuloy tayo. So, kada pagdarasal natin, every time we pray, every time we go to Mass, ito ay pagtatagpo ng ating puso at ang puso ng Diyos. Pagtatagpo natin at saka natin at saka Panginoon, no? Pero ito yung bantayan natin na nakasanayan na tayo mag-pray at ito ay nagiging routine na lang at wala na siyang interior engagement. Okay? So, kung umabot tayo sa puntong ito, sa stage na ito, okay? Ito ay nakakatakot, no? Kasi ang importanteng sangkap ay nawala. Okay? At sa puntong ito, pag umabot ka sa puntong ito, na nagpe-pray ka at naging routine, ito yung most vulnerable, pinakadelikado na stage. Okay? So, karamihan sa atin, ang ating pag-attend ng Mass kada linggo ay ito yung sentro ng ating buhay Katoliko, no? So, kung tayo nagsisimba, okay na okay. Ngunit, ang sabi ni Saint Bridget at ang turo din sa Catechism, nagsasang-ayon sila, no?
ang ating pagsimba, andun na ating presensya, physical na presensya, ay hindi sapat. Hindi pareho sa ating partisipasyon. Hindi ibig sabihin na andun ka, nagpa-participate ka. Okay? Pwede kang andun, nakatayo, nakaluhod, nakaupo, andun sa pews, pero yung puso mo ay malayo. Okay? The body is there, but the heart is elsewhere. Andun ang katawan mo, pero ang isipan mo. Akala natin, ang katawan natin yung importante. Dapat dalawa. Okay? Naririnig natin ang readings, pero hindi natin natatanggap. Ang prayers natin, sinasabi natin, pero hindi natin, we do not mean it. No? Hindi natin sinasa puso. Hindi galing sa puso ang ating prayer. Sa katagalan, ang misa ay naging, imbis na sagrado, nagiging routine na familiar. Hindi siya nakakabago. Kaya nga, kung napansin mo, ilang taon na tayo nagsisimba, at napapansin niyo rin sa ibang tao, ilang taon nagsisimba, walang pagbabago ang ugali. Kasi pala, ang misa ay hindi magic. Hindi sabihin, umaattend ka, andun ang presensya mo, andun din ang puso mo. Dapat tayong magsikap. Ifo-focus talaga natin, hindi siya automatic. Kailangan natin ng hard work. Hard work. Paggaganahin natin ang ating isipan na mag-focus talaga. Okay? Hindi sapat, andun lang yung presensya natin. So, imbis na ma-encounter natin si Kristo, ang ating kaluluwa ay nasa malayo. Instead of offering ourselves, inaalay natin kasama si Kristo, na iaalay natin bilang sacrifice, pag-aalay natin ating mga sarili sa Diyos Ama kasama si Kristo, hindi involve ang ating emosyon, hindi iniisip natin saan tayo kakain mamaya paglabas, no? Kung ano yung, kailan ba ito matatapos, no? So, walang pagbabagong nangyayari. Dapat may pagbabago na nangyayari, natatransform tayo ng misa. Bakit walang nagbabago sa atin? Dahil we are physically present, but spiritually absent. So, of course, nadidistract tayo. Pero hindi yan ang problema. Kasi lahat ng tao nadidistract. No? Ang distraction, nag-i-struggle lahat ng tao dahil marami tayong distraction. Hindi yan ang pinaka-trahedya sa lahat na tayo distracted. Ang problema, kung tinatanggap natin na ang distraction ay normal na lang at hindi natin nilalabanan. Normal lang yan, so hinahayaan mo lang sarili mo na umiikot-ikot kung saan napapadpad ang sarili mo during prayer. Okay? May iniisip kang magandang plano, so yun ang iniisip mo, yung plano mo, nag-iisip ka, nagpaplano ka, yung mga recipe na niluluto mo, kung ano yung gusto mo, doon ka, nag-enjoy, nagdi-dreaming ka. So, hindi pala yan nakakaligtas yung kanyang gawain, no? So, natural na tayo madidistract, pero ang problema, kung hindi natin nilalaban, tumigil na tayo sa paglalaban. No? When the soul stops fighting to be present. At hindi na tayo nag-aasam ng encounter. Yung encounter, pagtatagpo. Yung kada misa, hindi na natin inaasam ang pagtatagpo ng dalawang puso. So, pag ganito ang ating pagdalo ng misa, hindi ito nakakapagbago ng hugis ng ating mga puso.
So, akala natin, attendance ay faithful, ay guarantee na sa ating relasyon sa Diyos. Okay? That the Eucharist is not only meant to be received physically, hindi lang dapat tinatanggap physically ang Eucharist, dapat tinatanggap siya interiorly. I am receiving Jesus Christ. This is namatay, naghirap, nagdusa ang aking Panginoon para mabigay niya sa akin tong tinapay na ng buhay. No? So kung walang interior response, no? Ang pinakasagradong bagay ay hindi makakaiwan ng marka sa ating mga puso. Hindi siya makakaiwan ng marka sa ating kaluluwa. Next, prayer. So, ang sabi ni Saint Alphonsus de Montfort, the one who prays is sure to be saved. The one who does not pray is sure to be damned. Oh. Pero, ang prayer ay hindi automatic dahil sinasabi mo ang words. Ang sabi ni Saint Jean Vianney, may tamang pamaraan sa pagdarasal at may maling paraan sa pagdarasal. Kung ikaw ay nagdarasal na hindi kasama ang iyong puso at isipan, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Okay? So, hindi ibig sabihin dahil nagpe-pray ka, no? Ikaw ay magbabago. Ikaw ay magiging close kay Lord. So, para sa karamihan, ang prayer, ito, ilang rosaryo na ba ako, ilang nobena, natapos ko na, tapos. Pero, ni isang beses, so may isang kaluluwa na nakita sa St. Bridget, parating nagpipray, pero na-impyerno, dahil ni isang beses sabi ni Jesus, ang kanyang puso ay hindi man lang umaasam sa kanya. Pakitang tao lang ang ginagawa niya na makita siya ng mga tao na nagpipray sa simbahan at inaayos niya ang sarili niya para ma-maintain niya na siya ay prayerful, pero ang puso niya ay wala sa Diyos. Puro pagpapakitang tao lang ang kanyang ginagawa. No? So, pag ganun ang ginagawa natin, we are just killing time. No? Pinupuno lang natin ang oras. Pero walang pagbabagong nangyayari. Walang pag-aasam na matagpo mo si Kristo. So, sa katagalan, sa una, siguro may pagtatagpo, pero sa paulit-ulit na hindi mo iniisip ang iyong intensyon kung bakit ka nagpe-pray, bakit ka andon, tumigil ka sa pagtatanong, no? Nagiging autopilot na lang. I'm guilty. Minsan, ilang misteryo na ang dumaan. Autopilot. Nagsasabi ako sa mga tamang sinasabi ko sa rosaryo, pero ang isipan ko, wala na pala. Malapit na palang matapos. Guilty. No? So, minsan may iniisip ka, may mga plano kang mga ginagawa, tapos, nagro-rosaryo kayo, pinagpapatuloy mo ang mga plano mo sa isipan mo. Akala natin, matutuwa ang Panginoon, hindi. No? Niyuyurakan natin siya pag ganun. So, ang totoong pagdarasal ay hindi kung ano kadami. No? Siyempre, kung andun ang puso't isipan mo, marami ang pagdarasal mo, mas okay. Pero kahit ano kadami pa, hindi mo matutumbasan ang iyong totoong pagtatagpo, intensyon, hindi mo matutumbasan yan ng padami-dami. Kahit anong dami pa yan, kung walang kasamang puso at isipan, walang kwenta yan. Okay? So, pero kahit ang prayer mo ay na-distract ka, pero lumalaban ka at gusto mong mahalin ang Diyos, gusto mo siyang makatagpo,
yon ay tatanggapin ng Diyos. Anong sabi sa Matthew? Kaya ito yung sinasabi sa Matthew chapter 6. Do not pray like pagans. No? Sa tingin nila, diringgin sila ng Diyos dahil ang dami nilang prayers. Ang dami nilang novena. Okay? Okay, hindi ko sinasabi na ang novena at mga rosary ay masama. Importante yan. Sa ibang topic natin, sila ni Saint Patrick sa Ireland, sila ni Saint Dominic, ilang hundreds, ang ibang thousands of prayers in one day. Pero, tanggap yon dahil kasama ang kanilang puso at isipan. Pero kahit ano pa kadami, hindi mo matutumbasan kung hanggang sa bibig lang. Di ba nung sabi ni Jesus, these people, no, praise me with their lips, but their hearts are away from me. No? Ano pa rin, mapaghihiganti, na nagtatanim ng galit, no? Sinisira ang ibang tao, mga ganon, no? Puno ng inggit, no? So, maraming Katoliko hindi tumitigil sa pagdarasal. Okay? Ngunit hindi sila nagdarasal upang kausapin ang Diyos. At tumigil na rin sila, no? Pakinggan ang Diyos. Ilan ba sa atin ang naghihintay na makinig sa boses ng Diyos sa ating kaluluwa? Hindi sa tenga, sa kaluluwa. At humihingi tayo, ngunit hindi na tayo umaasam ng sagot. Kasi, ganun pa rin naman yan. Hihingi ako, wala namang milagro. Wala namang, So, wala pa rin yan. Magsisikap na lang ako sarili kong sikap. Wala naman yan. Hindi ka naniniwala na ang Diyos ay mahal ka niya at ibibigay niya ang gusto mo kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. No? Next is communion, ang pagtatanggap ng communion. No? So, ang pagtatanggap ng communion na ikaw ay parang hindi gutom. Dapat ang ating attitude, ang ating asal sa harap ng communion ay ikaw ay gutom na hihingi ng tinapay na ito na si Kristo dahil kinakailangan mo siya. Hindi dapat pwedeng kasi pumipila sila, pila rin ako. Tapos na itong seremonya, importante, nagawa ko na. So dapat parang yung hindi ka na mabubuhay kung wala itong tinapay ng buhay. No? So this moment is one of the most dangerous when it is approached without true hunger. Okay? So pwede natin siyang tanggapin pisikal sa ating mga bibig, ngunit sarado ang ating mga puso. Ang sabi ni Saint Bridget, hindi daw pinipilit ng Diyos yung sarili niya sa atin. No? So, kung hindi bukas ang sarili, hindi bukas ang ating mga kaluluwa, hindi niya ipipilit ipasok ang sarili niya sa atin. No? Ino-offer niya parati ang grasya sa atin, no? Pero hindi niya ito ipinipilit. Ino-offer niya, pero depende sa atin kung bukas tayong tumanggap. So, tumanda na tayo sa pagkukomunyon. Bakit walang pagbabago? Bakit hindi napupukaw ang ating pagmamahal? Kasi ito yung komunyon ay pumupukaw sa ating pagmamahal sa Diyos. Bakit hindi napupukaw? Dahil walang desire. Kala natin automatic. No? Kaya, napakadelikado ng panganib na ito. Kasi,
akala natin this is the highest point, no? The center, the summit, the Eucharist. Ngunit sa halip na tayo ay maging bukas sa pagmamahal, pero tinanggap natin sarado ang ating mga puso dahil ang isipan natin kung saan-saan, lalong tumitigas ang ating puso. Nagiging bato, nagiging numb, parang anesthesia. No, parang pinasaka ng anesthesia, naging numb, naging manhid. Okay? Lalong magiging manhid ang ating mga puso. So kung nawala yung spiritual hunger, yung gutom na kinakailangan mo ang Diyos, kinakailangan mo yung Eucharistia, no? Dahil ikaw ay nagugutom at tinanggap mo na ito, so mag-a-adjust yung kaluluwa mo. Ma-adapt mo. So nasanay ka na sa ganong sitwasyon. So ito yung tinatawag ng St. Bridget, adaptation. Naka-adjust na yung puso mo na ganun lang. No? Nakasanayan nga tanggapin mo lang siya na walang kasama ang iyong isipan at puso. So, hindi mo na mamalayan ngayon na mula sa ligtas na kalagayan ng iyong kaluluwa, ikaw ay patungo na pala sa kapahamakan. Patungo sa impyerno. Next, ang mabuting gawain, charity o pagmamahal. Okay? So, marami sa atin dahil mapagbigay tayo, maraming taong mapagbigay, tumutulong sa kapwa, matulungin, ganon. Lahat ng mga mabuting ginawa natin, nag-volunteer tayo, no, mga charity works, may panganib din dito. Okay? Kasi, ang panganib ay nagtatago sa likod ng mga good works natin. Okay? So, pag ang ating mabuting gawain ay nahiwalay sa pagmamahal sa Diyos, puro lang tayo pag ginagawa ng buti pero nahiwalay ito. Dahil ang iniisip natin ang ating kasikatan, mapapansin tayo, na tayo mabait, at ipagsasabi ng iba na tayo ay matulungin, at nawala ito sa pagmamahal ng Diyos, nahiwalay. No? Anong mangyayari dito? Ang mapupunaan dito ang ating ego. No? Hindi yung ating kaluluwa. At anong sabi ng Diyos? Babayaran na tayo niya dito sa mundo pa lang sa ating mga mabuting ginawa. At hindi na tayo babayaran sa kabila. Okay? So, ang puso, so kada bigay natin sa kada tulong natin, ang nangyayari, nababago tayo. Nagiging mas close tayo kay God. Pero kung tayo nagbibigay, dahil hindi para sa Diyos, kundi para sa ating mga sarili, sa ating kasikatan, at dito tayo inaasa ang ating kaligtasan dahil sa ating kabutihan, no? At hindi tayo umaasa sa awa ng Diyos, delikado. Anong sabi sa 1 Corinthians? No? Even if I give all I possess to the poor, kahit bigay ko lahat sa mga mahihirap, at ibigay ko pa ang sarili ko para masunog, no? Kung wala akong pagmamahal, wala akong pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, I am nothing. So, hindi pala sapat ang good works lang. Okay? Dapat kasama ang puso. Minsan, dahil sa ating mabubuting ginagawa, dahil sa ating mga charitable na ginagawa, meron tayong false sense of self-assurance. No? At lalo na pag nakukumpara natin ating sarili sa iba. Yung ako nabibigay, yung iba hindi. No? So, mas mabait ako sa kanila. No? Hindi na tayo umaasa sa awa ng Diyos na tayo makasalanan, na kahit anong daming ginawa natin mabuti, hindi pa rin tayo karapat-dapat sa mata ng Diyos.
So, kaya mag-ingat tayo sa ganyang pag-iisip na ang dami kong ginawa, katanggap-tanggap ako sa mata ng Diyos. No. Kahit sa kadami mong ginawang mabuti, kulang pa rin yan sa mata ng Diyos. Okay? Kailangan pa rin natin ang awa ng Diyos. Okay? So, pag hindi tayo maingat, itong mga good works natin, ito yung magiging shield para examinin natin ang sarili kung ano pang kulang. Delikado. Kasi sa kadami natin ginawang mabuti, hindi ka na mag-iisip, ano pa bang kulang ko? Ano pa pagkukulang ko sa Diyos? Ang panganib ay mag-iisip tayo na, ang dami ko nang ginawa, sapat na yan. Sa halip na ikaw ay mag-iisip pa kung ano pa ba ang kulang ko. Kasi parati, always tayong may kulang. No? So, ang panganib dito, it's because we feel virtuous. No? Kaya nga, parati kong piniplay yung ang treatise on humility ni Pope Pius XIII para hindi mag-ano ng self yung pride, no? So, ina-admire ka sa community, sapat na siguro yun kasi si Father, pinarangalan ako, ganito, minamention ako, ganun. So, dami ko nang ginawa, no? So, dahil sa sa mga ginawa mo mabuti, minsan, hindi ka na masyadong inuusisa ang sarili mo. No? Nare-replace na ng good works ang humility. Minsan, yan ang panganib sa mga good works minsan. Hindi ko sinasabi na huwag kayong gumawa ng good works. Ang good works ay importante. Okay? Pero, magbantay tayo sa bitag ng diablo. Okay? Pride. So, ang focus, imbis loving God, nagiging mini-maintain na natin ang ating good image. Okay? Mini-maintain natin ang ating good image instead of loving God. So, maraming mga tao, doon sila umaasa sa kanilang mga charitable actions. At hindi na nila masyadong nagsisikap ng interior conversion. No, paano palalimin? Alam niyo ba mga kapatid, yung interior conversion, walang limit hanggang mamatay ka. Walang tao makapagsabi na naabot ko na yung highest level ng spirituality. Wala. Unlimited yan. No? Hindi nga sky is the limit. Eternity is the limit pa. No? So, ang totoong charity ay dumadaloy sa pagmamahal sa Diyos at bumabalik sa pagmamahal sa Diyos. No? So, kung mawala ka, yung good works mo, ginagawa mo dapat yan dahil yan ang kalooban ng Diyos dahil mahal ka niya, mahal mo siya. At lahat ng kabutihang nagawa mo yon dahil binigyan ka niya ng kakayahan gumawa nun. Sa sarili mo, hindi mo kayang gawin yon. Nagawa mo lang yon dahil sa kakayahan na binigay niya sa iyo. Yun, minsan nakakalimutan natin, nabubulag tayo. Akala natin yung kabutihan natin dahil sa ating sariling kabutihan. Okay? So, ang spiritual blindness, minsan, mag-ingat tayo dahil sa ating mga mabubuting ginawa, na nagkakaroon tayo ng spiritual blindness. Hindi natin nakikita ang sarili natin na may kailangan nating magbago, mag-repent, may babaguhin tayong mga maling ugali na hindi magandang ugali dahil napupuno na tayo sa ang dami ko nang ginawang mabuti. Okay? So, self-deception. So, iniisip natin, okay na ako kay God because gumawa ako ng mabuti. So, checklist na. At mas marangal ako kumpara sa iba. Hindi ko na kailangan ng conversion dahil ang dami ko nang ginawa. No? Sa iba. So, ang nangyari, charity, mga good works mo, pag walang humility, hindi niya kayang buksan ang puso sa Diyos. No? Pag walang humility. So, ang nangyari, nasasara pa ang iyong puso.
So, tanungin mo, bakit ka gumagawa ng charity? Bakit mo ginagawa ang pagtutulong? Yun, tatanungin mo parati. Why? Is it to love God or me? Okay? So, kahit good works, ito ay magiging hadlang minsan patungo sa Diyos. Ito ay nagiging balakid, obstacle for a deeper conversion. Dahil nakakampante ka na dahil sa dami mong ginawa. So, suma total, lahat ito yung sinabi natin, ito ay description ng lukewarm. So, sa bago pa, mainit pa tayo kay Lord. Habang tumatagal, nakasanayan natin magsimba, mag-pray, no? Doon na tayo titirahin ng diablo sa pagiging lukewarm. So, lahat ng sinabi natin, ang pangalan nito lahat ay lukewarm. Dahan-dahan ito. Dahan-dahan itong na-build up sa atin. Hindi ito biglaan. Okay? Invisible, hindi natin namamalayan. Kaya dapat tayong matiyag parati. Mukha siyang harmless. Okay? Hindi tayo nagre-rebelde sa Diyos. Akala natin, mahal natin ang Diyos. Ginagawa natin, hindi tayo nag-adultery, hindi tayo murder, hindi tayo nagnanakaw, nagsisimba tayo. So, hindi natin namamalayan. Pero, hindi natin alam, tumigil na pala tayo sa paglalakad patungo palapit sa Diyos. Kasi masyado na tayong umaasa sa ating mga ginagawa para sa Diyos. Okay? So, naging spiritual routine. Nawala na yung intensyon kung bakit ko ito ginagawa. Ang routine na lang. Naging komportable tayo at naging panatag tayo sa mga ginagawa natin. Okay? So, ang prayer, naging habit. Ang mass becomes attendance na lang rather than encounter. And confession becomes maintenance rather than repentance. Maintenance na lang. Monthly confession, yearly confession, weekly confession. Maintenance rather than sincere repentance. No? So, sa katagalan, over time, yung ating pagiging mainit, naglalagablab para sa Diyos, naranasan ko yun na naglalagablab ako dati sa Diyos, kulang na lang mag-preach ako sa jeep. Tapos, dumating sa punto na, kontento na ako dito, andito ako sa gitna, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako sadong santo. So, ang thermostat sa aircon, ginawa natin parang nasa 25 na lang. Ini-adjust natin sa minimal yung temperature. Wala nang hunger kay God. Basta nagawa ko lang yung aking obligasyon na mag-pray. Tama na. Ano pa bang gusto mo, Lord? No? Lahat ng buhay ko iikot sa iyo. Gusto ko naman mag-enjoy. No? Binigyan kita ng ganang oras. Yan. Wala nang hunger kay God. No? So, ang pagiging religious ay tama na. So, nagiging manhid ang ating conscience. Dahan-dahan, hindi natin namamalayan. So, nirerespeto natin ang doktrina ng simbahan, iniiwasan natin ang mga skandal, ngunit ang ating pagmamahal ay lumalamig ng lumalamig ng lumalamig. Anong sabi sa Matthew chapter 24? Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. The love of many will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Kung sino yung mananatili hanggang sa huli ay maliligtas. So hindi tama yung once saved, always saved. No? So kung sino mananatili hanggang sa huli ay maliligtas. So ang lukewarm hindi malamig, hindi mainit. So sabi ni St. Bridget, yung lukewarm, yung maligamgam, hindi yan neutral. Nadi-disguise siya as balanse, di ka masama. Sabi mo, ba't ayaw mo mag-attend ng Paschal Triduum? Ba't ayaw mo ayoko naman maging santo. Gusto ko maligtas lang, pero hindi santo. Hindi naman ako nag-ambisyon maging santo. Narinig niyan, di ba? Mali yan. Ganyang pananampalataya, yan ang example ng lukewarm.
Ang hindi nila alam, ang mga taong nasa langit, ang tawag ay santo. So kung hindi ka nag-iimbisyon maging santo, hindi ka nag-ambisyon mapunta sa langit. Okay? So, ang taong lukewarm ay ayaw niya ng extreme. Ayaw niya ng sobrang banal, sobrang masama. Okay? So, nililimitan niya. So, meaning, hindi na siya totoong nagmamahal sa Diyos. Okay? Not devoted enough, not sinful enough. Middle state. Okay? So, ang pangalan dito ay hindi yung wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka, pero pinapractice mo without fire, walang apoy. Pananampalatayang walang apoy. No? Pananampalatayang walang pagmamahal. Pananampalatayang walang pag-surrender. So, hindi mo na mamalayan ito. Kaya magmasid tayo. Minsan, sa huli na lang, mabubulaga ka na pala. Wala ka palang pagmamahal. Hanggang external appearance of religiosity ka lang pala. So, ang mga lukewarm, hindi yan nire-reject sa Diyos. No? Ang mga lukewarm na tao, hindi nila nire-reject si Lord. They believe in God. They do what is good. Pero ayaw nilang mag-deeper conversion. Ayaw nilang umangat patungo sa Diyos na maging banal. Kontento lang sila kung saan sila. Hindi na sila kailangang mag-change na deeper. Alam niyo ba si Saint Teresa of Avila, pinakita ni Jesus sa kanya ang lugar niya sa impyerno kung hindi siya magbabago sa pagiging lukewarm. Kasi dumating sa punto, si Saint Teresa of Avila ay naging lukewarm, pinakitaan siya ni Jesus sa kanyang lugar sa impyerno. Kasi hindi po pwede ang middle-middle lang. Ang sabi ni Jesus, love God with all of your heart, all of your mind, all of your strength. Nung sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3 verse 16, because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. Isusuka ka ng Diyos. So saan ka mapupunta kung isusuka ka ng Diyos? Mas mabuti because you are neither hot or nor cold. So, mas gusto ng Diyos na ikaw ay mainit. Pero, minsan mas mabuti pa ang malamig. Kasi yung mga taong malamig, yun ang mga makasalanan. Dahil alam nila makasalanan sila, kailangan nila magbago. Pero mas delikado yung nasa gitna kasi sa tingin nila hindi na sila kailangan magbago. Kasi wala silang mga malalaking kasalanan. At mga mababait sila. Kaya napakadelikado ng pagiging lukewarm. Okay? So, hindi natin namamalayan. Ang sabi niya, I'm already doing enough. God understands my limits. May limit ako, alam ng Diyos yan. So, hindi ka na nagsisikap na mas lumalim pa at lumago. Okay? So, hindi ka na nag-e-examine sa iyong self kung ano pang kulang mo, kung ano pang kailangan mong pagsisihan. At yung pagsisisi, pinapalitan mo ng comparison. Ay, siya nga mas mabuti pa ako sa kanya, mas masahol pa ngayon. So, imbis na mag-self-reflect ka na in the evening, examination of conscience, inisip mo yung ibang tao, ay, eto kaibigan ko, mga balahura, yun, mga mahalay ako, okay pa ako. Kinukumpara mo ang sarili mo, imbis na i-compare mo yung sarili mo kay Lord, no? So, ang ginagawa ng karamihan, no? Guilty rin ako dito, no? Kung makikita mong iba, mas less devoted sila, mas more devoted ako, okay na, no? Okay na. So this is dangerous. Ang true conversion requires constant movement. Hindi ka pwedeng tumigil sa isang lugar. Paakyat ang paakyat. So true conversion is a turning of the heart towards God. Patungo parati, palapit kay God. Okay? So, ang lukewarm, ayaw ng movement. Gusto niya komportable lang. Kasi yung movement, kailangan ng sacrifice.
kailangan ng hard work, kailangan ng focus. No? Kailangan ng focus. Discomfort. Allergy tayo sa discomfort, no? So, ang saints, winawarningan parati tayo ng mga saints, no? Na ang kaligtasan, ang salvation, hindi lang siya tungkol sa pag-maintain ng ating appearance sa tao. It's about interior transformation. Interior transformation. About having humility, about loving God. So, ang message is clear. No? Ang pananampalatayang walang conversion is self-deception. No? Ang problema lang sa mga taong lukewarm, ito. Ito ang pinaka-problema sa mga taong lukewarm. Pwede tayo ito, no? Hindi natin, akala natin hindi ito para sa atin, yung mensaheng ito. Para to sa iba. Sa iba yan, hindi yan applicable sa akin. Yan ang problema sa lukewarm. Okay? Pag sinabihan mo sila, sabihin nila, oo, okay, sige, tama ang sinasabi mo, kailangan ko magbago, pero hindi pa rin sila nagbabago. Kasi para sa kanila, hindi nila kailangan to. No? External devotion alone. External devotion is important. Devotion is important. But devotion alone, external devotion alone, cannot save. No? Ang gusto ni Lord, relationship. Hindi yung routine lamang. Okay? Not habit, but love. Not appearance, but surrender. So, ang panganib ng lukewarm, dahil hindi natin alam na merong kulang. Okay? At parati natin iniisip na, may bukas pa. So, at okay naman ako. Okay? So, yung trahedya na nangyari sa mga nakita ni Saint Bridget sa isang kaluluwa na impyerno na siya ay parating nagdarasal, ay dahil hindi niya talaga totoong binigay ang kanyang puso sa Panginoon. Ginagawa niya lang ito para i-maintain ang kanyang image sa mga tao. No? Ginagawa niya lang itong parang assurance, self-assurance, false sense of assurance. Pero hindi talaga na touch, nagalaw ang kanyang puso ng Panginoon. So, anong antidote natin dito? Anong pangontra natin dito sa lahat ng ito, mga kapatid? Simple lang. The Sacred Heart of Jesus. Kaya whenever I pray, especially in the Blessed Sacrament, or I pray at home, ito yung bagong focus ko. Binigay niya ng Panginoon ni Jesus ang kanyang puso, naglalagablab dahil sa pagmamahal niya sa atin. Gusto niya rin suklian natin ang kanyang pagmamahal dahil siya ang unang nagmahal. So yun parati ang ating, so every time sa part ng give us this day our daily bread, tumitigil ako at iniisip, you are the living bread that came from heaven. No? Anyone who eats of you will never go hungry. Anyone who drinks of you will never go thirsty. So, doon ako nagpo-focus. Lord, bigyan mo ako ng holy love na lalalim ang aking pagmamahal sa iyo, na ikaw ay may yung relasyon talaga ba na mamahalin mo siya. So ngayon, Lord, ang pagmamahal ko sa iyo sa Bisaya pa, napakahapaw, superficial pa, theoretical. So every day you ask the Lord, bigyan mo ako, Lord, turuan mo akong mahalin ka. So parati mong i-picture out sa mind mo yung heart ni Jesus, the Sacred Heart of Jesus. Focus on love, and everything will follow. Okay? Everything will follow. Focus on love.
So, hindi ka madidisgrasya sa pagiging lukewarm kung magfo-focus ka kung paano lalalim ang iyong pagmamahal every day kay Lord. Okay? So, yun. Sorry, medyo humaba ng konti. Meron kayong katanungan, mga kapatid? We'll entertain questions if you have questions. Kung wala, okay lang din. So, i-greet ko lang itong mga nagtiyaga dito sa Zoom. Sorry ha, hindi ko na pindot pala yung button na ma-share sa Facebook. Kalahati kung hindi ako na-remind ni Mrs. Hindi ko napindot yung button. Hello, Sis Florida, Brother Charles, Brother Drew, Sis Evelyn, Sis Jodeline, Brother Ferdinand, Brother Jake, Brother Jelmar, Sis Juliet, Sis Jubic, Brother Ken, Sis Laarn, Sis Marjun. Hello. Doc, pwede magtanong, Doc? Yeah. Sige, sis. Sige, Konti sis. lang. Yes. Nung nakita kasi akong video ni Saint Bridget, same ba ito na story, Doc? Yung nag-confess, lagi siya nag-confess. It's a female, man siguro to yan nakita sa hell. Mm-hmm. Then, daghan siyang visions di ay, Doc, no? Actually, Okay, naman po marami, ito kay Judas. Maraming sa video dyan sa YouTube. So, Yeah, oo. marami. Pero ang message same. Pareho yung ang Yes. message. Yun. Pareho pa rin yan. Ato pong rage, gani di ay, Doc, nga 5 minutes nga rage, tapos 700 years in purgatory. Yun. Dahil sa mabait na tao, pero So very inspiring niya. Paandok sa yung vision, no? Baka one of these days, ma-take up natin yan yung 5 minute of rage. Pero hindi ko lang masabi kailan. Yeah, sige, Doc. Sige, Kaya malami sis. man po ang kuan ko, Doc. Ang gikan jud sa libro kay sa YouTube lang po, Doc. Bitaw. Mas detailed. Mao. Thank you, Doc. Sige, sis. So, thank you, ha. So, papatuloy ko. Sis Mary June, Sis Menia, Sis Monette, Sis Lizelle, Sis Cheryl, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Roselia, Sis Sharon, Sis Catholic, Sis Del, Sis Mel, at saka Sis Yuyen. Good evening. Thank you, Good Doc. evening. Thank you, Doc. Thank you. So, Sis Lisel, gusto mo mag-closing prayer? Hello po. Good evening, Doc. Thank you so much. Medyo maingay dito. Tolerate lang ba? Okay na. Sige sis, closing prayer tayo. Okay. Sige po. Okay, let us put ourselves to the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. That it was in the beginning, now and world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Good sis. evening po, Doc. Thank you, sis. Maraming salamat po. Salamat. Thank you so much, Doc. Thank Nandito you po, Doc. yung aming grupo. The PWD Ministry po. Nandito po sila. Ilan kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po kami dito, Doc. Okay. Actually, may isang member kami dito, Doc, na na-inspire siya sobra sa iyo. Kaya po siya nagbalik sa pagiging Catholic. Wow, praise the All Lord. glory to God. Thank you po. Yung grupo Siya niyo, po ay sis. si Kuya Jake. Brother Jake. Hello, brother. Hello Thank po. you. Praise the Lord. Ano po, Doc Dino? Sobrang nakaka-inspire po yung mga
ano po, sinishare po niyo, ginagamit po talaga kayo ni Lord po. Inaabangan ko po kayo sa YouTube. And Wow. finally, may interaction na rin po ako May- sa inyo. ayos. Nakakapag ano na po tayo. Praise the Nakapag-usap na po tayo. Opo. Praise the Lord, praise the Lord. So yung grupo nyo Amen. ay isang lugar lang kayo or group chat lang? Sa chat lang kayo? Sa Magkaibang group lugar? chat lang po. Ah, Sa magkaibang group lugar. chat lang po kami. Opo. Iba't ibang lugar po. Ako po, taga Nueva Vizcaya po ako. Ah, okay, okay. Very good, Opo. no? Praise the Lord. Grabe, no? Opo. Actually, sila po, Doc, ay mga blind po sila. Amazing. Karamihan Opo. blind. Opo. So, ikaw sis, hindi ikaw blind. Ako po ay nasa Hong Kong. OFW po ako, bro. Ikaw- Ay, Doc. Ikaw mo yung Yes nag-ano po. sa kanila, nag-organize. Sila under po kami ni Father Darwin. Ah, Tapos, yes po. And So, ginaguide ko punto-punto. lang po sila, Doc. Very good, Opo. very good. God bless you. Okay. Sige sis ha. See you Thank next you week so much kung, po. meron Thank you kayong so time. much sa opportunity God po, bless. Doc. Opo. God bless. Bye-bye. Thank you Salamat po, everyone. Tango. Bye, Doc. Bye-bye. Yes po. Thank you so much. Thank you. Thank you, Doc. Brother Jake. Bye-bye. Opo. Recording stopped.